Filipino Rhythm, brought to you by Alansari Exchange, your first choice for money exchange and remittance services around the world. Kayo pa rin ay nakikinig sa programang Filipino Excellence in the Middle East. Babasahin ko yung dalawang post sa Filipino Rhythm Dubai ay 103.8. Pareho silang parehong issues kay Rowella tapos kay Vivian. Ang sabi nila, bakit daw di sila binigyan amo nilang kontrata at bakit hindi sila binibigyan ng insurance, ibig sabihin health card. Pareho yung katanungan nila Tony, sa HR ka, di ba? Yung health insurance ba, is it an obligation of the employer to its employees? Recently, that was written into law. Okay. So, require ang karamihan ng employers, most employers na mag-provide ng medical insurance. Now, considering also yung realidad, yung economic situation ngayon dito sa atin, meron namang mga compromises between the employer and the employees. Merong contribution or participation on the part of the employee, meron ding certain percentage binibigay ng employer just so na makakuha sila ng medical insurance. Okay. So, pero batas yan, batas na yes. Kailangan meron. Mm-hmm. Actually, there are two classes. Yung medical insurance is to defray for yung cost ng pagpapa-hospital sa empleyado. For example, for what you call this, any ailment. Of course, merong exclusions yan kasi that's an insurance. Okay? Meron ding tinatawag na workman's compensation insurance. Ito naman ay for work-related injuries or death sustained while in the line of duty. Okay. Ang mga home service workers, household service workers, wala silang health insurance? I believe hindi sila covered. Hindi sila covered. Not even sa workman's compensation. Okay. Okay, may tanong din dito si Marlene Lovely Maria. Under housemaid visa po ako. Last 6 months sa company ng amo ko nagtrabaho. Pero sa ngayon, pinasok po uli ako sa ibang trabaho. Ano po ang dapat ko pong gawin? Kasi nagpaalam na po ako sa kanila nang umuwi. Pero sabi ng amo ko, babayaran ko raw lahat ng ginastos nila na nagpa-aral sa akin dito. Pag nagpumilit daw akong umuwi, sila na daw ang magpapahuli sa akin. Kailangan ko pa daw magstay sa kanila ng 3 years kasi nagbanta po yung alaga ko. Komplikado. Nagbanta po yung alaga ko na anak niya, magpapakamatay daw siya pag umuwi ako or iwan ko sila. Payuhan niyo po ako kung ano po ang dapat kong gawin. Natatakot na po ako. Si Sir Tony magaling maghimay ng isang problema. Isang teleserye. So, ulitin ko lang, Sir Tony, para mas maayos. Natatakot siya Ano pong dapat kong gawin? Kasi nagpaalam na po ako sa kanila na umuwi. Pero sabi ng amo ko, babayaran ko raw lahat ng ginastos nila na nagpaaral sa akin dito. Pag nagpumilit daw akong umuwi, sila na daw ang magpapahuli sa kanya. Kailangan ko pa daw magstay ng 3 years kasi nagbanta nga daw yung alaga niya na magpapakamatay pag umalis siya. What's the best? Well, magsimula tayo sa bandang huli. Unang-una, hindi mo kontrolado, Marlene, kung ano ang plano o hindi plano nung alaga mo. Okay, that's beyond you. Ang mahalaga at this point is yung malulusutan mo yung sitwasyon mo kung paano ka makakuha ng release from your employer. Now, parte dun sa ginastos sa'yo, okay, again, meron kayong sariling kontrata So, hanggat hindi natin nakikita yung kontrata mo, kung ano talaga nakasaad doon, okay, hindi ka namin mapapayuhan kung obligado kang magbayad dun sa ginastos para sa'yo. But normally, under normal what you call these situations, ikaw ang dinala dito, so dapat sagot ng employer yun. Okay? Kung nangyari nag-provide siya ng uniform sa'yo sa bahay, nag-provide siya for any other facilities na magagamit mo in relation doon sa trabaho mo, obligasyon niya yun. Alright. Okay? Now, overall, nakikita namin na medyo maselan yung sitwasyon mo. So, mahalaga na dumulog ka sa Poloowa, okay? Get the needed assistance from them. Alright. And hopefully they can intercede for you, no? Kasi nga
merong contract term ang mga workers. That's true. At kung hindi yun nakasad sa kontrato mo, you are under no obligation na bayaran or to work for that period of 3 years ba, napakatagal nun. Nga. Okay. Yung Polo OWA pala, para sa kaalaman ng lahat, ay lumipat na ng location, malapit na sa consulate. So maganda rin to sa mga kababayan natin, para kasi mga iba nalilito sa pag OEC akala nila sa consulate, or pagdating naman sa mga iba sa renewal or sa mga affidavit to support, pupunta sa Polo OWA. At is ito, magkalapit na siya. So kung mali mo napunta niya, lalakarin niya na lang. Unlike before, malayo talaga Okay. Another case, a beautiful lady was a victim of slander by an envious flatmate and former office mate. Uso to dito kasi maraming chismosa dito di ba? So away-away, ganyan. Yung isa daw, yung nagtatanong dito, victim siya ng slander and it cost her, parang nasuspend sa trabaho. Ngayon, ang tanong niya, can she sue the lady who caused the slander? And how much does she have to pay daw sa court and the lawyer? And what is the next best move? Report to the police? So siya na. Ayan. Una sa lahat, anong klaseng pag-i-slander yun? Siguro is it verbal? Kung verbal kasi, mahirap natin yan i-prove sa police unless may dalawang witnesses to testify in your favor. Kung in emails, in writing, then you can present that to the police. Panalo. Yep. Oo. So, ang gagawin mo na lang dyan, mag-email ka sa kanya, then kung reply niya puro slanderous words or ano man yon, then you can use that as your evidence. Pero let's say bagong nangyari pa lang, pwede siyang pumunta sa police, i-report niya na this person is Pwede naman, kaya lang hindi ganun kabigat Kasi sabihin ng police, mag-usap, baka hindi rin maintindihan sa bagay. Kasi pag ang titingnan natin dito, anong ebidensya mo? Kasi baka puro lang salita, wala namang your word against his word, or so medyo mahirap yun. Okay. Hindi rin basta-basta pwede mag-file dito ng police complaint, kasi kung Pilipino kapwa Pilipino, sana man lang magkaintindihan na lang tayo, kasi ang hirap, napakahirap. Okay. Ito din, pag-ibig naman, they are living in together, both married in the Philippines. Yung man dies of heart attack. Okay? Will the live-in partner be imprisoned because she is living in with someone who is not her husband? Yes. Can the live-in partner get the benefits from the company of the man? No. But they've been living in, say, more than 10 years. Or... Even then. No raw sabi. Yes and no. Ito may sabi Grante, buong nasagot ko na ito, pero sagutin mo pa rin, ano po ba talagang tungkulin ng embahada or consulate sa atin, Abu Dhabi, tapos ng Polo OWA? Na-mention ko to kanina kasi marami nalilito Ayun po, ang embahada po at ang konsulado ay parehas po yung kanilang gampanin. Ang pagkakaiba lang po ay yung lugar na kanilang nasasakupan. Sa mga taga Dubai at taga Abu Dhabi at Al Ain, sila po ay dapat lumapit sa embassy, at ang mga taga Dubai at Northern Emirates, sila po ay dapat na lumapit sa ating konsulado. Ang gawain po ng konsulado ay mayroon po siyang dalawang pangunahing gawain. Ang consular affairs po, na kung saan ito po ay pagdodokumento ng mga OFW, katulad po ng pagbibigay ng pag-renew ng passport, pagpapaayos po ng mga papel, pagpapanotaryo. Pangalawa po ay yung assistance to the national. Kapag po tayo may mga problema po o problema legal, maaari po tayo lumapit sa ating mga assistance to the national at ipoprovide po nila dapat tayo ng legal services. Ngayon, ang OWA naman po, it naman po yung ahensya na kumbaga ay dapat na nagpoprotekta sa kagalingan ng ating OFW at ng mga pamilya ng ating mga OFW. At ipinapatupad po ang probisyong nakasaad. Dapat po lang ipatupad ang probisyong nakasaad sa ating batas paggawa o labor law ng Pilipinas. Yung po ang nakasaad sa OWA Omnibus Rule number 10, Section 12. Ang polo naman po, ang polo ay galamay po ito ng DOLE ng ating bansa. Labor and Employment Department. Opo. Ay dapat po lang tugunan ang pangailangan o problema ng mga OFW patungkol sa paggawa o relasyong empleyado at employer. Suriin po nila dapat ang kontrata at iba pang dokumentado patungkol sa pagtrabaho at pag-empleyo, katulad mga labor contract. Dapat po sinisiguro nila na yan po ay hindi patas. I-clarify natin sa mga nakikinig. Not all workers or Filipino workers are members of OWA.
Tama? Tama po, kinakailangan po magpapa-register po tayo sa OWA bilang member po para makakuha po tayo ng mga benepisyo na ibinibigay po ng OWA. Bakit karamihan nagpaparehistro lang pag umuwi sa Pilipinas? Kahit di ka umuwi sa Pilipinas, pwede ka na magparehistro. Dito po, bago ka umuwi sa Pilipinas, kinakailangan mong kumuha ng exit pass. Okay, yun nga. Minsan, nagiging practice na po natin, nasaka lang tayo magpapamember sa Polo OWA kapag uuwi na. Pero dapat po, kapag natanggap po natin yung ating labor contract, yung po idadali na natin sa Polo OWA para maging member tayo ng OWA. Maganda yan. Klaro yun eh. Kasi kung di ka naman umuwi or you opted not to go home, mag-apply ka kasi covered ka kung ano mangyari sa'yo, di ba? Ang requirements naman po doon ay dalawa. Yung labor contract po natin at yung passport natin. Mayroon din po tayong babayar ng membership fee. Okay, good. At least naklaro natin yun. Habol lang, one lang. Si David, yung kanina, yung gusto magpakasal. Si David na naman. Sige. Interesado talaga siya and this program is very good kasi natutulungan natin siya. Okay, Attorney Ian, gusto na rin pong mawalang visa ang kasal namin dito kasi kami nagpakasal. Sa St. Mary's daw sila nagpakasal noon. Pwede po ba magpakasal sa bago kong mahal? Una, kailangan natin yung ano ba ang ground niya for annulment. Kailangan talaga ng court declaration. Nag-asawa na nga daw po sa Pilipinas yung isa, yung wife niya. Hindi si me. Si you. Si her. Okay. Actually, hindi ibig sabihin na nagpakasal na yung isa. Pwede may karapatan na rin siyang magpakasal. No. There must be a court declaration. Yung nagpakasal, ang gagawin mo na lang dyan, kung gusto mong, you will file, maybe file ka ng annulment case sa Pinas na ganito ang grounds. Pwede rin mo rin siya kasuhan ng criminal case kasi parang bigamous marriage yung ginawa nung isa. Pero Sir Ian, si David, he's saying wala sila sa NSO walang record sa NSO Ganito na lang, iba na lang. David, mag-email ka na lang kay Antonio Benaventura@yahoo.com. Bale, sasagot, pagtulungan na lang nila yung kaso mo kasi parang mahaba yan teleserye yan So, pero we are very much delighted sa iyong mga comments at partisipasyon. May i-add lang ako kay David. David, hindi naman kasi ibig sabihin na wala kayong papel, hindi kayo legal na kasado. Maraming witnesses doon at that time na ikinasal kayo. Tama. So, hindi ibig sabihin na walang papel, hindi kayo kasado. Pati picture, di ba? Pwede lang. Pero sa korte, di ba, ang ano pa rin, parang sinasabi niyo dapat may kasulatan. Wala nga Actually, may mga witnesses po. Testimonya ng mga witnesses. Mga extraneous evidences kung tawagin. Extraneous evidences. That can be presented in court. Okay. Wow. Dami kong natututunan dito. Ignorance of the law excuses no one. A law each day will take trouble away ba yun? Keep away from trouble. Ang alam lang namin ni Attorney Bluebird is an apple a day will keep a doctor away. Pero isang katanungan lang, like, problema niya hindi siya narehistro. Pero yung taong concern, di ba sa pwedeng siya mismo magparehistro? Actually, yun nga ang tinatanong ko, saan na ba yung papel nila? Yun nga. Kung meron siya, pwede bang siya mismo magparehistro? Yes. Yun. Solve. Actually, gusto lang niyang magpakasal ulit. Sige, solve ka na, David. Si David. Pero mabuhay ka, David. Salamat sa participation mo. Kung meron pa kayong mga katanungan, 4001 or sa Facebook ng Filipino Excellence Middle East or Filipino Rhythm Dubai 103.8. Babalik po kami.